9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. 14 after 9 in the morning. Bebot Calleja. Ang Syudadano. Sa BBS 91.9. Good morning Philippines, good morning Bicolanja, and good morning sa kabus po mga praantabay sa programang Ang Syudadano. And again, sa mga pag-iriba, good morning yan sa duwang nasa luwas na kaibanat sa BBS family. Mga birthday pala niyan ka-birthday ni GMA, yan dyan si Banat, Benji Rivera, and Boyet. Ayun. Sisay daw yan. Importante yan. Dapat kaya manlibreng o niya na maabot na Lunes. Isa yung maberding na 24. Anyway, Panyera, good morning. Good morning, Sir Bebot. Good morning sa tuya mga parahinanyog. Saan Syudadano? Salamat po sa pagdangog oral daw sa Satuya. Hanggang alas 10 po kita mag-iristoryahan. Iyo. Siring man, Kaloy, next week na kita mga picture taking, next week na, pagkatain ni ng Holy Monday, pwede naman kita mag t-shirt, Hirap ayan, medyo, okay na, sir. Okay na, pero... Maana si allergy. Garo na pipilitan pati kung magpatina na naman, Para mahalin. mahalin. Baka na, kung ma-allergy kita, na kita maka-bikini sa beach kayo niyo sa 28, bueno yan, delikado mo para gurugolf, Taano man tao delikado, sir? Mahala si Arnold Potebes na dakop na, kan Interpol sa Timor-Leste. Timor-Leste, duman sa Dili City, kan Interpol. So, piguro lang yan kung paano siya ibalik sa Pilipinas. Kunaro kayo ng sitwasyon mga tugang, namimiligro man, ini may mga arog ni Kibuloy. Oo, siring man. Naigwang kuyan, unclassified na tong sa iyang kaso sa United States of America. In other words, pag na-unsealed na itong dokumento, mandamiento de arresto. Kung magiging sa tuya, kuyana. Arrest order. Pig-review na if there is a probable cause for the issuance of a warrant of arrest. Duman sa enda, unsealing kan kaso. Iyan sa Amerika. And sa parte man ni Kibuloy, pigbabantayan na sa kunyang kan mga otoridad. So, ang arrest order, sir, kay Kibuloy is imminent, di ba? So, anytime. Ang Pastor Kibuloy, warrant of arrest halin federal court. Okay. So, in other words, ma-request na lang yan ng extradition treaty, itong extradition, parang daroon naman si Kibuloy. Okay. Pero may mga proseso man yan. Depende yan sa arrangement ka ng host state. Kung ano ang itao, iyan ang gigibuhon. Igwaman mga paagi nga na mas na-expedite. Itong pigsabing rendition. Oo. Na Interpol, malaog, ma-coordinate sa counterpart nilang Interpol, ma-coordinate ang national, ang estado, parang hanapon ka. Oo. Yung nga ni Ian, sir, ang huring-hudingon niya na garo sa buwatan daakang Amerika sa Pilipinas na nakaplansyado na, naka-ready na ang pag-arestar kay Mr. Kibuloy. So, digdi, kunyari, itong i-hold siya digdi. Pero actually, para daing napasakita ng Amerika. Pero ilihan mo, a very good example is Timor-Leste. Mayo kitang treaty dyan. Oo. Mayo kitang, kaya nga kung ikasarong fugitive, pwede ka magdumaan, believing na, kada ka mayayari, umala. So,
So, nahanap Despite siya. na mayo kitang treaty or agreement, dinakop siya kan Interpol. Ha? Dinakop siya kan mga Timorese police. Siyempre, of course, with Interpol coordination. Oh. So, dahil ka makapagsabi na tauling mayo kaning diplomatic relations, mayo ka na. Di ka Salbado ka makakatago. na. Yan ang magiging problema dyan. Yan ang mandato kan Interpol no? Ayan, ang magayonon. So, yan po ang kaya yan leksyon yan. Saro yan ang leksyon sa mga sakabos na pirming ang arms kan law, pirming kang aabuton regardless of time. Regardless of time. Regardless of time. Oo. So, it can wait. Kung sige mong tago-tago. Oo. Igwa nga ni dyan, 70 plus na. Saka lang siya nadakop. Pero si offense niya, 20-something pa lang siya. Yung ano yan. Kung ang problema kaya dyan, kung manglelay kaya, igwa mga cases na dahil naakturan. Halimbawa nga, ini sa pagkaintindi ta, halimbawa nga, ika nga nagkakaso, na-convict ka. Convicted ka sa lower court. Pero nag-file ka ng motion. Motion, let's say, MR or other motions. Tapos, dahil na-akturan. Halimbawa, dahil na-akturan. Ano mangyayari? In other words, kung dahil na-akturan, dahil ka makakaduman sa Court of Appeals. Oo. O di, for several years, kung yan mabuksan, ay may problema kayo ng gobyerno. At ano man ta may problema da ngaya, sir? Dahil na-implement sa indang lay. Si Motion, taong, dahil man akusado kaya, ang kasalaman digdiyo, dahil ka man nagdudulag, medyo marian sa imong depensa. Tamayog kang flight Oo. Makang flight na. Yung attempts na digdiyo. magdulag. In other words, dapat in-execute si desisyon. Oo. Or tinawag kang panahon sa korte na makapaliwanag, maka-appeal. Oo. Okay, nga may affiliate court. Oo. Tangari, duman, ma-ventilate mo ang sa mo na posisyon. Kung madaog ka naman sa appeals, igwa pang Korte Suprema. At least yan, kung resolver ang Korte Suprema, bakong favorable sa desisyon para sa mo, at least nadangog. Oo. Pero kung iyan na patawang kaning kaso sa RTC, tapos may motions ka din na naaktuaran, na archives na. In other words, na-deprive ka kasi imong rights to due process. Oo. Dahil ka nakadepensa. And ang makamundoon, sir, it always happens. Sa kadaklan ka ng mga May kaso. mga kaso-kaso, mga bagay-bagay na araw kayan. Iyan nangyayari yan minsan kung nakakaigwan mga pagre-rebuy Oo, reshuffling. ni mga West, si iba kaya na archives na Oo. Gusto sabihin natatabunan na lang. tabunan na. Pati ng panahon natabunan na. So, kaya kita baga, pag may motion, inaaktoran tulos kan korte. Within 15 days to deny or reverse. O, tangari, makadalagang katulos naman sa higher court. Iyo po. Ay, kung dahil naaktora, halimbawa, and then naglaps ng pirang years, may prescriptive, yan So, magayunon yan, sir. Kasi very educational din sa tuya pong mga ngayon, paradamog. kung after the 14 years, nadakop ka. Oo. Ika nga convicted ka nga. Ha? O, may labang ka. Oo. May labang ka. Taday ka tinawa ng panahon. Sa korte na makabentilate pa kan sa imong argument o further arguments sa higher court. Oo, Na dapat ko tanang nakaabot na naman. Oo, nahaloy ka naman nagtaoning motion for reconsideration. And number 2, mayo kang flight, yaw ka lang Ayan. hindi sa imong lugar, dahil ka lang tago. So, medyo remis si gobyerno. May dakulan sa imong tsansa na mataawang kaning maray na laban. Oo, kung ika man mapatunayan na talagang kung daog ka, at least malolower. Kung Itong rangyurs ka na, no rin pa yan na Iyo nga ni ma-resolve. maserbi ka pa lang. Nari kung ma-resolve tulos na, yan? Iyo po. Let's say, siyempre may judicial review yan Oo. sa appeals. Ano ang mga, alimbawa sir, ito bagang mga 80 years old and Paano above? kung pag-abot naman sa
Korte Suprema, maurag ang sa imong abogado, makusog ang buot, nagpiling annulment of judgment. Ayan. Oh, siyempre magkakauro ka mga justices. Oo. Bihira ang mga presidents na araw kaya na Oo, mga anong bata. presidents kayan? Oh, Di ba? natural, tutukawan niya kan in bank. Oo, para po sa sa tuyang mga paradang, ang presidents, itong mga ruling na kang Supreme Court, magiging parte po sinda kang lay na ngunyan. Oh, yan mga jurisprudence na yan. Nagiging it's already part of the laws of the land. Opo. Jurisprudence. Oo. Iskraa, Yes, Iskra, pigapod, Oo. Supreme Court Ako, yaw na ko duman. annotated. Kabali na ko duman, ha? Talaga, sir, Yes, documented na. Oo. Oo. Ano si mga kaso na yan, sir? Joaquin Calya versus St. John Hospital. Oh, ayan. Yan ako, dyan, ha? Ay, okay. Yan. Oo, kaya nga ni kaya aman talaga. Si abogado ko, yung nagreklamo sa kuya, Sabi ko, from RTC, dapat nga Court of Appeals. Oo. Anya ko Yan na ang proper, order. Diretso kitang Korte Suprema. Madadaling nga kami. Pero, despite kan wrong, wrong venue, pigapon na prosedimento, the higher court resolves the issue. Oo. Pwede pala. Tawanan. Pwede. Oo. May jurisprudence na. Ayun, Yulingo versus Philippine Airlines. Oh, yun. Nagdiretso din. Kasi, Nagkapira tong citation kang Korte Suprema. O kaya, nakalak naman duman, si nasa iskra ka na pala, sir. Arog sa naman yan kaya, Bueno, alat-alaton na daw ang komentaryo ni Minds of Milaor, Oo. Good morning, ma'am. Good morning, Ma'am Minds. Baka yaong ka na dyan. And live din po kita sa Facebook. Pwede po nindo kaming makaibanan over Facebook para magkahirilingan kita. Mahiling nindo kami. Digdi po sa 91.9 BBS DWLV FM. Anapon lang po nindo yan. And mabutwa po yan sa indong FB account. Yes, And sanaga, mayo pa man maray na, Iyo po. Oy, nagkahelang, sir, sila BBM and Madam Liza. Kuyan, Flu-like. symptoms, flu-like symptoms. Oo. Araw katong itong sa Matay mo kuya. din, sir. Pinahigda ka ning pirang aldaw, medyo haloy yan. 1 week lang pa sa... Oo. Kasi most probably, COVID na rin kaya Pero it's here to stay. At least ang COVID vaccinated endemic kita. na yan Oo. Endemic Ano na yan, kita, gabos? Ang COVID will stay for a long time. Sigurado yan, like flu. Oo, pero dain na siyang Baka na siya kayan masyadong ka-fatal. alarming, kumbaga, ang May depensa na management kita. nila, madali na. Oo. Kaya nang depensahan kan sa tuyang immune system ng mga sintomas. Bueno, yung sa linya, step si Mike Gravito. Okay, Mike, marinaga sa imo. Good morning, Manager Bebot. Good morning po, Ma'am Sheila. Good morning, mga kasyudadano. Good morning. Location ko sabi ko niyan, Sir Bebot, hindi po sa PNP Station, particular sa opisina ni Police Major Alan Lopez. Taisi mo tabi, Sir Bebot and Ma'am Sheila, kaaga po, opening na kang Daruanak Summer Festival, 11th Daruanak Summer Festival kan Daruan kan Pasakaw, and next week po baga observance kang Semana Santa, and diretso na pagabot po kay ning summer season. Kaya pinagmarayta na isihon na ginigibo po na preparasyon kan Pasakaw Municipal Police Station, lalo na sa bisita na dakol na mga kababayan ta na maralaugan ibig sa banuan kang Pasakaw. Ikaw nang nagdahigdig sa banuan kang Pasakaw na from Calao, Quezon, may bitbit ni Shabu. Ano po? Ay, mga 44,000 pesos. Mike, nagpuputol-putol katabi, Mike. Hello, Mike. Okay na po, okay na. Sige, go ahead. Okay. Baka niya ining sa itong mga kababayan na padagos nag-engage sa illegal drugs, ining mga kasiributan sa banuan kang Pasakaw, makapag-pabariwo sinda kaya na kan illegal na droga. Kaya isyunta ang mga itighanda po na preparasyon kang Pasakaw Municipal Police Station. Makakaw nito tabi, Sir Bebot and Ma'am Sheila, Police Major Alan Lopez. Sir, good morning.
Live po kita sa 91.9 BBS FM sa programang Ciudadano. Nakaanggap po si Station Manager Bebot Calleja and si Ma'am Sheila po. Good morning, Tabi Mike, saka sa satuyang mga angkor woman si Sir Bebot and Ma'am Sheila. Kasin po sa kabos ng tagapagginanyog. Major, maray na aga sa imo and live po kita sa programang Ciudadano. And kaibanan ko po, digdiyo sa kuing kaibanan si Miss Sheila. No? Major, aram ko pong sibot-sibot ka and thank you so much na napagtaon kami ng kadikit na oras. Diretso na po kita. Kumusta po ang nakalatagtang security measures ining month-long celebration kan Daroanak Festival? Ay po sir, coordinated na po kita sa kabos na agency concerned, pati sa local government unit, para nga po di sa papabuton tang summer vacation and Lenten season. Iguan actually po sa aga, iguan yung pagpunay ni may motorcade na day sa aga alas 7 media para hindi po sa Daroanak Summer Festival. Nakalatag naman po kay Ribata dyan ang satuyang mga sa tourist police, si MDRR, and sa local government po nga saka ang satuyang maritime and even the Coast Guard po. Pati po sa Philippine Port Authority. Dahil igwa po kita yung mga port digdi sa Pasakaw. Iya po. So, atin po, igwa na po kita kaming napag-urlayan dahil po nga may mga reblocking pa po sa area. Pero nagbigay po naman po kita ng action para at least ma-minimize itong impact ng traffic congestion once na magabutan po ang sa mga bisita. yung anay tabian Major, kasuod mo medyo na ipaabot na sa tuya ni Mike, grabe to. Magayon lang, magpuon paglaw mo sa crossing, going to Pasakaw, pasiring kang pungol yan tabi, Major Iya po. Mayo kitang problema dyan, medyo okay na po ang tinampo. Ang medyo nakakaigwanan po kita mga reblocking, if I'm not mistaken, going na to Pasakaw proper, hanggang na po naman sa mga sakaranan. Pero, tolerable. Dati Major? Dati po yan sa may rekang kita, pero ngayon po, ito mga reblocking naman, may mga open force na po naman. Pero iba pa mga agad-agad. Pero bako nang paharap gato kang dati na talagang kanakuling reblocking. Ang grabe talaga po, yan ay may port kang Daroanak, pero yan po nga nag-coordinate na kita sa mga respective barangays. Yan naman po sa sakop ng area nito para at least pati itong sa mga force multiplier, mga barangay kanan ma-utilize during congestion kan traffic para magtabang sa tuya sa traffic management po. Major, kabali na po dyan ito, nakaset up na po itong mga sunvak baga na mga volunteers. Ano po? Opo, iba na po yan. And iyan po ang interoperability nila. Dire-diretso po sa Indo, kung in kaso ng emerhensya. Opo, intiro na po yan na kontado sa kabos ng mga agency concerned once na may mga insidente na mangyari po. So far, magayon ang preparasyon. Yung sinasabi ta partner na yung local governments ni Mayor Tyco and Vice Mayor ni Mayor Bengua sa ni Vice Mayor Tyco in coordination with all local agencies, kabali na ang Philippine National Police, Coast Guard. Guard, maray ang kooperasyon, Iyo po. Sir, igwa lang ako maihapot kay Sige, Major. go ahead, partner. Opo, Major, maray na aga po. Yes, Ma'am Sheila, maray na aga po. Opo. Ano oras po ang piglalang umanta na daragsaan kan mga tao ngunya na igwa kitang paabuto na Daroanak Summer Festival? Ito man po yan, Ma'am, actually ma-determine na biglaan na sarabay-sabay abot. May mga igwa na po kayo na advance na nag-arabot, pero palaway-laway na pag may nag-aarabutan ng mga bisita. Basta sa aga po, sigurado dakula po yung activity dahil may motorcade po kita sa aga, 7:30 a.m. Alang poblasyon ng area po hanggang hindi po sa signature park. May mga activity na po yun, pasunod-sunod na po yung activity. Oo, sir. Ano po pera po ang satuya pong nasa posisyon ng mga kapulisan, itong Coast Guard, mga pera po. Can you give us a figure po, sir? May po yung mababa, ma'am, sa 40 na uniform personnel and igwa po kataning requested from Philippine Army para makatabang man po sa area.
Nasa 40. Sa kasilabutan. Opo. Okay, Pero iba na 40. po yan ng from Coast Guard and may traffic police unit po. Policeman po yan, ma'am. Kaya lang tourist police Tourist unit. police. Yung mga naka-shorts yan Opo. po, ano? Yes po, sir. Oo. Okay. Itong daing mo aram para man naka-merge lang sinda sa katauhan. Oo, Naka-uniform po yan, ma'am. naka-shorts, ano? Patrol shirt. Naka-shorts po. Tapos, pa-policeman pong uniform. Opo. So magayon po may visibility talaga, which is very important na magkahiriling kan Yes po, mga ma'am. bisita. Base po yan, ma'am, sa mga direktiba halit sa National Headquarters sa pamamuyakang sa tuyang Regional Director si Police Brigadier General Andre Perez Dizon. And digdi po sa tuya sa supervision po kang sa tuyang Provincial Director si Police Colonel Julius Cesar Domingos. Na dapat po nahiling ang sa tong kapulisan once na lalo po may mga darakula or mga minor events po sa lokalidad. Masi po mga natural na aldaw, dapat firme pong nahiling sa tong kapulisan. Preemptive measure po, ma'am, para at least ma-minimize or totally mahali ang mga would-be criminals na nag-iisip ng mga katarantaduhan sa komunidad. Yan po, mayo makakaisip kayo basa-basa pag may visible na mga kapulisan. Sir, igwa po akong kahaputan, kung kamo agwa ang arog katong numero, pero po ang expected number of visitors ngunya na taon? Kay 1,000 po in, ma'am, Permi, dahil sa aramda po na summer capital po ang Pasacao. Usually po, kadakol talagang naarabutan mga local tourists and foreign tourists na nagbibisita dito po sa area ng Pasacao. Lalo po itong sa tuyang mga kababayan dito sa Pasacao na ali sa man iba-ibang parte kang Pilipinas na nag-uli para lang mag-celebrar kang summer festival po dito sa Pasacao area. And ini pong Lenten season na po. Opo. Kung last year po, Major, successful po si Daruanak Festival ta. Pero po si mga eksperyensya ta na duman kan last year na dapat pag-andaman ta din ngunya na paabuton na 2024? Ito po lang na talagang medyo significant na dapat ang mapag-andaman. Ito po nga dahil sa mga reblocking sa area, nagdagaw pa rin talagang volume of traffic congested po talaga, congestion sa area dahil duman sa mga reblocking portion. Naabot po abot sa 4 hours bago makatago sa mga reblocking area ang mga bisita. Yan po ang saro sa pinag-aandaman na ginigibuan na po ng aksyon para at least maiwasan pa nga rin itong sitwasyon. Duman po sa mga beach, ma'am, may mga reported incident of drowning incident, mga nagkakarlamos sa mga nagdadayo sa dagat, sa beach ta. Iyon po ito ang mga pinag-aandaman ta. Pero nag-coordinate naman po kayo sa mga beach owner, ang mga resort owner na dapat mas paigtingon o higutan ninda ang pagbabantay sa ng mga bisita. Nagkakagawa po ko ng pagbibisita dyan, Burbangi, sa mga open mo niya na resort. Patrolya po kang sa tong kapulisan from 10 p.m. po, ma'am, hanggang 4 a.m. Kay bata po ang tourist police unit. Diretso na po nagbabandilyo, nagpapagiramdam sa mga bisita na dapat mag-ingat permi. As in, priority ang sendang seguridad, as in ang send ng mga belongings, mga kagamitan na tara-tara. Opo. Sir, so igwa kitang pinag-aandaman itong reblocking para sa influx katong mga bisitang niya na maarabot, itong pagkalunod, challenge din po yan, babantayan ta talaga yan ng mga yan. Yes, mama po. And how about po itong mga nagpasaway kan last year? Diba, dain naman parasaling niya na festival tangon yan sa Daruanak? Opo, ma'am. Siguro po, ma'am, dahil sa higota po kaning police visibility, kay riba po ang sa itong mga force multiplier, siguro, ma'am, may maduwa-duwa ang mga gustong magpasaway during the occasion. And kung sakali man magpasaway, ay talagang masuffer sila sa consequences kung ano man ang sa lang ginibo.
Oo, duwa lang po bagay yan eh. Either residente ning Pasakaw ang mapasaway, takong nabuburat na ano po, o kaya bisita Yes, ma'am. na Kaparati, ma'am, minsan may mga nag-iriwal-iwal, nagkakahirlingan ng malalain na hirlingan. magkahirilingan lang. Mga dayo minsan, ma'am, nag-rumble sa area. Pero yun po nga ito, encouraged po ang mga dayo, turista, as in yung mga local, maski yung mga local na region na iwasan ng mga harap. Nagdiyan po kita sa beach, sa resort, para lang mag-ururugma, magpalipas yung init siyang panahon. Dahil na po, pagsabay ang init siyang payo, Iyo po. makipag-iwal pa. Oo. Major, ihapot ko din po kung sa mga residente nationwide, 10 p.m. dapat mayo na lamampas dyan, dahil na naglalampas itong mga nagvivideo okay. Siyempre, Yes, ma'am. Ito po mga nag-video, 10 p.m. po talaga dapat pundo na yan dahil nakakabulaw na sa mga nagpapahiringal tama na mga kababayan. oo. And ang iba po kaya, narisami, dahil nagsusunod, nasa beachfront na sinda, pag nasa dagat, ahuna ninda, dahil nasakop kaya ang itong ordinansa ng itong lay sa pagvi-video okay. Siguro po, Pwede, ma'am. pagirumdumon ka din po. Opo, panagos naman po hindi ko pagirumdum. Saka may pag talaga po na may nareklamo talaga dahil siyempre nakakabulaw man. Nare-respondan po tulos yan. Minsan po dahil naiwasan, may napalasot. Paghalik ang pulis, may madiretso na naman ng sen ng kaugma. Yan, binabalikan na po yan. Di bale, Major, kung ang boses Nakakaduyan. Pero kung itong katay na nga niya habang paradago, gano'n. Ayo po. Tapos may score sound pa. Kaipuhan tanggalo na po ito. Bueno, nauugma ako, Major, nauugma po kami magdangog na sinabi mo, ang naging challenge lang naman talagang pinakadakula is manunungod sa reblocking. So bakong kariribukan, bakong kapasawayan, bakong pagkalamos, ang mga mayor na naging problema last year. And hopefully, pati ang reblocking na yan, na maresolveran lang tulos. Paluway-luway naman po, ma'am, na dahil nahiling ko man pag nag-aalis sa area. Patarapos naman po itong mga trabaho sa Tinampo. Inaayos ko kaya dahil nagkagawa po bagang widening, saka may mga na video for repair naman talaga na para mas maging convenient ang mga turista kung malaog sa area ng Pasakaw. Opo. Major, dakula pong asigurasyon na yaraon po kamo ang presensya po nindo, dakula ang pasasalamat mi na mga nasa komunidad na nakapalibot sa Pasakaw, sa magigibuhon na Daruanak Festival, tamadyaran din po kami next week. So salamat na maray po sa indo pong very efficient na paggibukan sa indo pong mga tasks and sa indo pong mga responsibilities. Gabos po kami digdi nagpapasalamat po sa indo. Siguro po may sasabihin si manager? Dahil naman, halos natawan na kita marin na kasimbagan ni ni Major. Ako magpapasalamat na lang despite kan sa indang kasibutan nataong kitang panahon ni Major na to join our program. Kaya again, Major, thank you so much po for joining our program sa Ciudadano. Mike? Yes, sir. Ma'am, salamat po sa pag-interview. Pero may pong welcome ang sa tuyang mga brother from Midka. Kaya welcome pong permi sa Pasakaw sa police station. Dahil mga amigo na po yan ang dapat kasaro-saro sa pagpapabot kang mga maray na barita na patungkol sa pagpapa-implementar ta po kang pasyor. Salamat po Major again sa imong partisipasyon sa programa. Salamat po. Yes, sir po. Yes, ma'am, salamat po. And mabuhay ang Pasakaw Municipal Police Station. Asin na sa iyang pag-iriba. Ayan. So yan tabi, Manager Bebot, si Police Major Alan Lopez, ang ating Chief of Police kan Pasakaw Municipal Police Station. Salamat sa pagtaw sa toya aning honor ko niyan na siya ang makaulay sa programa ng Ciudadano. Mike, bago ka magsuway, ano pala na updates naman sa BMC? Taday ko nawara na manang simbag si
Mayo Okay na naman, karong sir. rubing sa sana. Sa Amerika, kay ba na ni Secretary? Iyo po, okay naman. Sabi ko kay Mama Kasudma, magkulit ka ng magkulit dyan na makakuha ka ng wheelchair. Tanganing ma-check upan si Papa. Tanya ko, mayok kitang maasahan mo yan dyan sa ako. Iyo taday na ako pati sa, niya ko naka-follow up si Mike. Nasibot man pati ako Mike suod ba na ano. Iyo po. Naura na sa isip ko. Ano, pero ano niya kung follow up si Mike, baka sabi ko okay na. Okay naman po. Okay naman po. Mabalik simda April 14. Giraray. Ayo. O si Sabi t-shirt ko, mo pala nakuha mo na. Dahil pa, sir. Daraon mi na lang sa ano, sa 28. Iyo po. Iyo. Iyo. Dadaraw na lang ni paring ay tama igdiman ka. Okay. Sige. Iya po. Okay. So yan, tabi manager, Ma'am Sheila, ang sa to pong impormasyon, halipurigdi sa Pasakaw Municipal Police Station preparation kang PNP sa upcoming Lenten season asin po sa Daroanak Summer Festival. Para sa serbisyo publiko, si Mike Gravito. Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Salamat Mike Gravito sa imong daradarang impormasyon. And at least nakaulay ta mismo si Major and natawang kita maray na picture kan ining kasilibutan na ining month-long celebration kan Daroanak Festival nangunyan mapuon ngunyan aldaw o sa aga Sa aga, sa kick aga, off. na hanggang May 4. May 4. May So more 4. than 1 month So po mga yan. sarong bulan Oo, labing sarong bulan, Labing sir. sarong bulan. Oras. 45 minutes after 9 in the morning. Dara-dara po ni asinhatot kan sa indong amigo tang board member Warren Senyar kang Premier Distrito kang Camarines Sur. Ang Syudadano. Ayan, nagbabalik kita. Ngunyan, digdi saan Syudadano. Binayaan na po kita ni SM Bebot muna ta may kalakawan na importante. You're the only one, believe me, who can make my dreams come true. Uy, congratulations po duman sa mga nanggarana. Kasuugma, pigtao ang sa tuya pong overall official result kang 2024 Palarong Camarines Sur. Kiss me in the night. Aran ko po, pig-congratulate na ini sa iba pang programa. Alagad sa kuya pong paabutan maning congratulations from An Syudadano, ang mga nanggarana from elementary, secondary, ng sa tuyang Palarong Camarines Sur. Pero bago po yan, igwa po kitang kaibanan na hali sa luwas na matao sa tuyaning sarong impormasyon. Hali kay Sir Boyet Paderes. Sir Boyet, come in. Salamat, Sheila. Maray na pagka-aga Bebot. Ang location ta, Police Station 5. Taarang mo baga ang Police Station 5. Siya ang nakatabang kan mga personahis kan Central Terminal sa pakaray kan itong mabantay sa mga pasahero igdi sa terminal sa pagdagsa kan mga pasahero paglaog kan Semana Santa kaya lang inabot tayo kita ning meeting yaon na nag-meeting na si Sir dahil lang yaon si Sir na Major or Captain na Abalain na siyaan pinakalangkawang randungan dito si Nolan Rumubio pero may meeting may meeting yan na pagka-aga. Sir Boyet, say makakaulay ta Police Captain Abalan? Abalay. Abalay. Si Manolito. Abalain ang ang mabuot maski tinumangan kan ko yan. Kan suspect na ilang naghiro ta aram mo na mabubuot ang mga pulis kung kaito daw. Amigo. Sir, makualam niyo pa yan, dali lang po. Ini pong sa indong pagtabang sa mga personalized kan terminal sa maabot na Semana Santa preparado na ang Police Station 5 sa Kapindo ang lugar na ito. Morning, sir. Good morning po, sir. Sa lahat po ng ating tagapakinig sa
Radyo PBS po. Ito po, naka-ready naman po palagi ang Police Station 5. Actually, meron na po tayong deployment plan regarding po dyan sa preparation po natin sa pagbalik ng mga pasahero natin galing sa iba't ibang lugar dito sa terminal. Meron po tayong Police Assistance Desk. Maliban po dyan sa Police Assistance Desk, regular po yung patrolling natin na ginagawa. Meron din po tayong Motorist Assistance Center na naka-establish dito sa may Mabolo, C5, and then ito po, yung stasyon po mismo namin is nandito lang naman sa likod ng terminal. Meron po tayong regular ang kinakandak natin police visibility dito po. So, Sir Boyet, Hello yan po. pa ba? Si Sir... Dito po. Andito Okay. po. Good morning, sir. Magandang umaga po and salamat at pinagbigyan nyo ang Ansyudadano para makausap po kayo ngayong umaga. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Opo, kami po ay natutuwa na mayroon tayong napaka-aktibong kapulisan diyan po sa Police Station 5. Opo, And para po dito sa yung experience po ba natin nung last year ay ano po yung mga naging encounter natin or challenges na pinaghahandaan din po natin ngayong darating na Semana Santa? Bali ang na-anticipate po natin dyan, ma'am, is ito po, biyanda po ng ng PNP is yung mga hindi po makakasakay na pasahero dahil sa dami po ng ma'am, saglit lang po. May tumatawag. Ay, sige po. Ayan po ang satuya man ng mga challenges, ano? Kuya, may emergency nga ako kay Sir. Iyo po, Pero balitayan malinaw ng ulang naman, malinaw naman ang sinabi niya na preparado naman ang Police Station 5 sa pag-assisting di sa pinakadakulang terminal kan Naga. Expected na talagang grabe ang magiging dagsakan pasahero paluwa sa silman palaog kan syudad. Kaya yan hindi naman silang nag-prepare kaya asin man makatabang man nila ginaray mga kan Bicol Central Station. Yan nagiraray si Sir kuyan. Sir. Ayan. Hello, ma'am. Opo. Sige po, ma'am. Sir, doon po tayo naputol sa yung mga challenges na unang-una di Opo, ma'am. makasakay yung mga pasahero. Opo, ma'am. So, ang nire-remind na lang namin yung mga pasahero natin na kung maaari po is agahan na po nila yung pagbubook ng ticket reservation po. Tapos kung hindi naman po talaga kaya, it's much better po na kung marami naman sila, mag-alkila na lang sila ng sasakyan. Tapos reminder na rin po, ito, take ko na rin po yung opportunity, blow baggage lang po pala sa ating mga motorista. Lagi nating i-check yung sasakyan natin bago tayo umalis. Gulong, air brake, fluids, tapos po yung, especially po yung yung driver din po mismo. Na sana hindi siya pagod, kumpleto yung tulog niya bago siya mag-travel ng malayo. Or kung hindi naman po, dapat may alternate po kapalitan para maiwasan po natin yung aksidente at disgrasya. Opo, yan namang iniiwasan natin. So, kailangan po yung always check yung driver at saka yung sasakyan. And siguro po bigyan natin ng paalala, sir, yung mga kolorum na mag-a-attempt na magsakay ng mga pasahero, lalo na yung mga van din po na wala namang permit na kumuha ng mga pasahero mula sa Manila or anumang punto ng Pilipinas o lugar or mula dito sa Bicol, papunta naman ng Kamaynilaan. Ayaw po. Ito po, ulitin ko po, nananawagan po ako sa lahat ng ating pasahero. Dinidiscourage po natin is yung sumakay po tayo o gumamit po tayo ng mga kolorum na sasakyan. Kasi po yung mga kolorum na sasakyan, wala pong, maliban sa walang insurance, hindi po sigurado kung safe yung sasakyan nyo or kung talagang maihahatid kayo sa destinasyon. Kasi na-encounter po namin dito sa Station 5, marami po nagre-reklamo rito, ang ruta daw sana nila, pero pinababa sila sa Naga. Ginagawang cutting trip, kumbaga, niloloko po nila yung mga pasahero natin. Tumatanggap sila ng tamang bayad, pero hindi naman po nila dinadala sa talagang pupuntahan yung ating mga pasahero. Kaya sa ating mga pasahero po, hanggang maaga pa po, magpa-reserve na po ng maaga, magpa-book na po ng maaga ng mga ticket at
wag po tayong wag po nating tangkilikin yung mga kolorum dahil sa kolorum nandiyan po yung baka hindi po alam natin, wag naman po sana yung aksidente, wala po tayong habol dyan. Yun lang po, maraming salamat po, ma'am. Oo, salamat po. And sir, last question na lang po. Diyan po sa Police Station 5, ilan po tayo na mga kapulisan? Ma'am, sapat naman po yung strength natin dito sa Police Station 5. Bali, ma'am, kumbaga, lahat po, nakadeploy po talaga lahat ng tao natin. Ang iniiwan lang po talaga natin dito is yung office personnel. Pero yung mga office personnel, flexible po yan. Regular po, may kanya-kanya po silang duty, mga post sa mga malls, convergence area, at saka especially po dito sa terminal natin, ma'am. Opo, maraming salamat po. On behalf of the whole BBS family, sir, maraming salamat sa lagi niyong pagbibigay ng inyong oras para amin po kayong makapanayam dito sa BBS DWLD. Welcome po, ma'am. In behalf of the men and women of Police Station 5 under the leadership of Police Major Nolan C. Rumubio, our station commander, muli po nagpapasalamat kami and God bless po. Opo, God bless. That's Thank our you very police much. captain. Anytime na may pag-akwayan, maski nga may trabaho, sir, amatis yan. Saka, pabutan talaga ng good morning na nagagayo na police woman. Magagayon pati ang hawak ninda. Mga disiplinado. Gabos sa Iglesia Police Station, naghihiro, bayo nagtutukaw-tukaw, para man nagpapaya at gabos may nakatukal trabaho. So, yan ang karagdagan report, sir. Thank you. Okay. Yan ang karagdagan report. Si Boyet Paderes. Salamat na maray. Sigurado. Sir Boyet, salamat na maray sa imong urual daw na mga bareta. Magayunon po. Sa tuya pong mga asigarasyon, kan sa tuyang kapulisan from Police Station 5 and I believe sa manlain-lain pang police stations digdi sa Camarines Sur sa siyudad ng Naga particularmente. Salamat po sa Indugabos na nakabantay para maasigurar ang security and order kan sa tuya pong banwaan. Uy, salamat na maray. Nagbago pati ang sa kuyang tugtog, Pero anyway, ayan. Ay, gusto ko minsan nabubuhayan Pero gusto ko din naman ang tugtog na kismi-kismi. Pero inabot na po kita ng oras, mga kahimanwa. Salamat na maray po sa pag-anduyog nindo sa tuya pong programang Ansyudadano. And siring man po, paabutan talaga ng congratulations bago ko malingawan si mga nanggarana sa 2024 Palarong Camarines Sur. Kasuugma po, pig-announce ang third runner-up. Ini pong CSSA. Congratulations! Second runner-up, overall na po ini, itong 4th District. Salamat, Oka, sa imo pong baretang ini na tinao sa tuya, First runner-up, we have the 3rd District. Congratulations, 3rd District. And ang overall champion from 5th District. Congratulations! Ini po, igwa kaya kita ang mga contestants na nagharali po sa 1st, 2nd, 3rd, 4th, and 5th District. We also have the CSSA and private schools. So, dakulon po ang mga from elementary and secondary. Ang pinakadakul talaga na guno digdi na sa elementary ang pinakadakol na gold. Ini pong 36 gold sa 3rd district. Sinundan yan kang 1st district sa Ruulangan lamang. Sa secondary naman, which is yung mga high schoolers ang pinakadakol na gold medals. Ini pong 59 ang nakuaninda CSSA. I believe iyon po yan sa tuyang Camarines Sur Sports Academy. Preparado talaga sinda pero dahil man nagrarayo ang 56 gold medals kang 5th District. Siyempre, 52 man ang naguno kang 3rd District. Ang 3rd District po ang nakakuha man ng pinakadakol na silver medals. Sa high school po yan.
Sa elementary, ang pinakadakul na silver medals, ining 52 medals ng 4th District. Me, hold me, hug me, darling, with all your might. Silver medals naman, nakakuaning pinakadakul, 104 silver medals or rather bronze medals. So third prize po yun Ang third, 105 para sa high school division na ang 5th district po yan. Digdi naman sa elementary naman, ang third prize ninda, which is bronze medals, nakaguno ning 48 medals, bronze medals, 5th district. So once again, congratulations to our overall champion ng 2024 Palarong Camarines Sur, our 5th district. First runner-up, 3rd district. Thank you for Second runner-up, 4th district, and third runner-up ang Camarines Sur Sports Academy. So ini na talaga, totoo na ni talagang inarabot na kita ning oras. So, good morning everybody. 3 minutes after 10 o'clock in the morning. Thank you on behalf of Sir Bebot Calleja of Ciudadano. Inipuan sa indong amiga, Sheila Deniña Heras nagpapaaram. Hali po, digdi sa 91.9, BBS DWLV FM. Basta Bareta, sigurado. Ang Ciudadano.